Nagagalit po ako kasi alam nyo, si Yusek Cabral, sunod ng sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang maghusga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang noong 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung kipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulong. Ako naman po nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurakot nito, mahihirapan na po tayong sila ay papatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, kaisa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH.